totoo lang, kung wala sila, paano kaya tayo, ang ating mga kasambahay, na ang pagtrato dapat bilang miyembro ng pamilya at hindi minamaltrato. Tadtad ng peklat sa katawan. Ang ngipin nagkabungi-bungi. At ang mata nabulag. Siya ang kasambahay na si LV. At nagkaganito raw siya dahil di umano sa ginawa sa kanyang pangmamaltrato ng kanyang amo. Sa loob ng 3 taon. Pebrero 2020, 2021, 2022. Sunod-sunod na po. Wala po akong tigil sa pagsuntok noon nila sa akin. Talagang gagigil na gigil sila. Sa pagluluto ko, konting mali, ginaganon na po sa kutsilyo. Kasi itong kabila, ginanon po sa kakalan. Ginagawa nila akong parang turumpo. Pinaikot-ikot po. At sinatadyakan kung saan-saan sa balding katawan ko. Pinukpok po talaga ng martilyo ang ari ko at kamay ko. Kayo, paano nyo ho trinatrato ang inyong mga kasambahay? Tubong Batangas City ang 44 anyos na si LV. Hindi siya nakapag-asawa at ang 8 niyang mga kapatid ang naging katuwang niya sa buhay. Magandang araw po. Taong 2017 nung alukin daw siya ng isa niyang kaibigan na mamasukan bilang kasambahay sa bahay ng mag-asawang Lando at Minda. Hindi nila mga tunay na pangalan na nakatira sa Mindoro. Bantay daw si LV ng tindahan. Maghugas-hugas doon sa kusina, magluto, tumutulong, tinda-tinda. Ma'am, wala pa po bang sahod? Hindi nga po daw po ako marunong magkwenta, magtukli. Buhat po nung nag-start po ako sa kanya, hindi po ako sinusweldohan. Nagbibintang po sila na nagnakaw daw po ako ng pera, ng relo. Wala po akong ginagawa sa kanila. Wala po. Aray, umamin ka na. Nag-umpisa na siyang saktan. Hindi po ako. Wala po akong kinukuha. Itong tainga ko po, binugbog-bugbog. Ang mata po, binugbog din po. Inuuntog-untog ako sa CR. O, pinaikot-ikot po. At sinatadyakan kung saan-saan balding katawan ko. Sa pagluluto ko, konting mali, ginaganon na po sa kutsilyo. Hindi ka na nakatala. Kasi itong kabila, ginanon po sa kakalan. Binitin ako sa bakal ng karne. Sinakal-sakal nila ako. Pinukpok po talaga ng martilyo ang ari ko at kamay ko. Nung umaga po, kaang-kaang na po ang lakad ko dahil pag po yung ari ko. Talagang gagigil na gigil sila sa akin. Si LV nagtamo ng sugat at pasa sa buo niyang katawan. Nabungi pa dahil ginawa raw punching bag ang kanyang muka. Sa kabila nito, inilihim ni LV sa kanyang mga kapatid ang kanyang dinanas. Huwag kayong mag-alala sa akin. Maayos lang ako dito. Yun po laging sinasabi ko sa mga kapatid ko. Nakuha nila ang cellphone ko. Hindi ko na po makatawagan po mga kapatid ko. Ayoko nga po sila madamay. Nauunahan daw kasi lagi si LV ng takot. Lagi po sinasabi may kapatid siyang distagador. Isang tawag daw po nila, may kumikilos na daw. Hanggang taong 2021, nakakita ng pag-asa si LV nung nakapuslit siya palabas ng bahay. Kap, tulungan niyo po ako. Ano nangyari dyan sa mukha mo? Agad siyang humingi ng saklolo sa barangay. Sabi ko, pakitingan po itong gamit ko dahil nakatakas po ako sa amo ko. Hindi naman po ko pinansin ng kapitan doon. Wala, madam. Tinawagan na po yung amo kong pinasabi, nandito yung katulong mo. Pagkuha po sa akin, huwag kayong maniwala dito sa aking katulong. Hindi totoo yung mga sinasabi sa inyo. Dagdagan yung sweldo mo, yung kulang mo, ibibigay namin. Buhat nung umuwi ako doon, nagpabait-baitan po sa akin. Wala nang mananakit kay LV ha, nakablatter na kayo doon sa barangay. Diyan ka, oh. Yan. Pero makalipas lang daw ng ilang araw, balik na naman daw sa dating gawi. Matindi na po nung bumalik ako. Tuloy-tuloy na pong nasaktan ako. Bunubugbog, Wala, aray ko po. hinahampas. Sa isang linggo, 3 araw lang po ako pinapakain. Tapos na silang kumain, binibigay na po sa akin. Tira lang po nila yung... Pero ang pinakasukdulan nung pinuntirya na raw, pati ang kanyang mata,
Sinuntok ang kaliwa at tinamaan naman daw ng susi ang kanan niyang mata. 3 beses na hinampas. Hanggang ang kaliwang mata ni LV tuluyan nang nabulag. Galit po. Sobrang galit. Sana magbayad sila sa ginawa nila. Nitong Mayo, si LV isinama ng kanyang mga amo pa Batangas para sana ipatingin daw ang kanyang mata. Pinasakay po ako sa truck po nila na may kargang sibuyas. Pero imbes na pumunta ng ospital, dumiretso daw sila sa bahay ng anak ng kanyang mga amo. Anak, dito muna to sa TLB mo ha at ipapagamot natin. Galit pa nga po yung anak, hindi na po ako pinapagamot. Bago umuwi ng Mindoro, ang isa pang kasambahay na tawagin na lang nating Hana. Tulungan mo muna ako, baka ako'y saktan uli dito. Nung wala po yung anak na panganay, pinakailaman po nung kasamahan ko yung laptop dahil po sira ang cellphone niya eh. At dito na nila nahanap sa Facebook ang isa sa 8 mga kapatid ni LV. Tawagin na lang nating Jade. Dahil halos 5 taon na rin daw na wala silang balita kay LV, akala nila patay na ito. Kaya laking gulat nila nung nakatanggap ng mensahe tungkol sa kanilang kapatid. Ate, kilala niyo po ba si Ate LB? Sabi ko, uunin, kapatid namin yan, matagal na namin hinahanap. Sabi po sa akin, te, puntahan niyo na po agad dito. Kaya wala na silang sinayang pang oras. Sarado po ang pinto, pagkatok namin, Ikaw na ba yan? lumabas po, nakita ko po talaga yung kapatid ko na siya na. Tuwang-tuwa po ako at nagpasalamat sa Diyos. Si Jade hindi makapaniwala sa dinatnang kalagayan ng kanyang kapatid. Grabe ang ginawa sa kanya. Tinanong ko po kung anong naging dahilan, kung bakit siya ganun. Hindi na po siya umimik. Sabi niya lang po, ate, doon na lang ako magkukwento sa atin. Uwi na tayo. Dinaan ko po siya sa barangay para po kami may blatter. Hindi po kami papayag na hindi mabigyan ng katarungan ng aming kapatid. Hanggang sa huli po, lalaban po kami. Ang mga bakas ng di umano pagmamalupit kay LV sa loob ng halos 3 taon, kita sa peklat sa kanyang binti, braso, at pati sa mukha. Masaya pa rin daw si LV na nagising na siya sa 3 taong bangungot. Base dun sa nakita natin, mumuti na yung harapang bahagi. Yun yung tinatawag natin na corneal scarring. Nangyayari yun kapag labis yung pagkamaga, kapag sobrang natamaan. Hindi rin malayo na nagkaroon ng tinatawag natin na traumatic cataract. Ang focus na kasi ngayon ay yung kanyang psychological and emotional aspect. Nakikipag-communicate pero yung trauma, nakikita pa rin. Sana po magdusa ang mga taong gumawa nito sa aking kapatid. Talagang hindi po namin kaya silang patawadin. Ang pamilya ni LV tuluyan ang nagsampa ng kaso laban sa dati niyang mga amo. Ang isinampa kong kaso ay serious illegal detention, trafficking, serious physical injuries na pag hindi naswelduhan, may penal o kriminal na pananagutan ang amo ng kasambahay. Dapat ang magpapatunay ng proof beyond reasonable doubt ay ang nagsasakdal o ang prosecution para makonvict at maparusahan ng habang buhay ang lahat ng taong kasangkot sa ginawang pagmamaltrato ni LV. Mabulok sila sa kulungan, magbayad sila. Kasama rin daw sa pananagutin ang kapitan ng barangay na hiningan ng saklolo noon ni LV. Sa halip na siya'y tulungan, ay tinawagan ng barangay chairman yung amo niya. Dawit din ang hepe ng Police Community Relations na si Executive Master Sergeant Maria Eliza Palabay na kaanak di umano ng dating amo ni LV. Mukhang yung pulis na yon ay alam niya na biktima si LV ng kanyang amo, higit sa lahat hindi niya pinansin. Si Palabay sinibak na sa pwesto at mananatili muna sa Provincial Police Headquarters para sa investigasyon. Republic Act 10361. Yun po yung kasambahay law. Napaloob dito yung karapatan ng mga kasambahay na dapat ay kinikilala at yung mga benepisyong ibinibigay para sa kanila ng kanilang mga employer. So dapat din natin i-emphasize ay maaari ding makulong yung mga employer na abusado. Sa darating na Martes, ang Senado na mismo ang magsasagawa ng investigasyon tungkol sa kaso ni LV.
Sinubukan ng aming team na hingan ng pahayag ang kapitan ng barangay, pati na ang opisyal ng pulis, na di umano kaanak ng mga amo ni LV na damay sa kaso, pero hindi sila nagpaunlak ng panayam. Nagtangka rin po kaming kuhanan ng interview ang mga amo ni LV, pero tumanggi sila. Pero base sa una nilang pahayag, pinasinungalingan nila ang mga paratang ng dati nilang kasambahay. 2 beses di umano silang ninakawan ni LV ng halagang 2,000 pesos at 12,000 pesos. Pero anila, pinalagpas lang daw nila ito. Hindi ko na nga po ginawa yung mga binibintang sa akin. Hindi rin daw totoong sinaktan nila si LV. Nabulag daw ito sanhi ng away ng dati pa nilang trabahador. Ipinagamot pa nga raw nila si LV. Wala rin daw katotohanang kaanak nila ang nadiing pulis. At hindi rin daw totoo ang mga ibinibintang sa kanilang pagbabanta. Maiiwasan sana natin kung merong maayos na programa ng trabaho para sa mga kababaihan, lalong-lalo na sa mga may edad na. Kasi hindi naman dito natatapos yung buhay ng babae. Napakatalamak pa rin po yung pang-aabuso ng mga kasambahay, lalong-lalo na sa mga kababaihan. Para po sa mga kasambahay, wag po nating hayaan na lagi po tayong naaabuso. Kung may mga nangyayari or sila ay isa sa mga katulad nitong nabibiktima ng ganitong mga karahasan, pwede naman silang pumunta sa ating mga MSWDO. Sana matauhan na sila at wag na nilang gawin sa ginawa nila sa akin. Sana mabulok nga sila sa kulungan, silang lahat. Ano man ang kalabasan ng kasong ito, ang ating mga kasambahay kasama sa bahay, katuwang sa buhay. Huwag nang hintayin pang mawala sila, saka pa lang natin papahalagahan ang kanilang serbisyo. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.